at mahirap tanggapin. Tulad ni San Jose, may mga pagkakataong kailangan natin pumili kung susunod pa tayo sa takot o magtitiwala sa Diyos. Pinapakita ni San Jose na ang tunay na pananampalataya ay makikita sa tahimik na pagsunod. Hindi niya hiningi ang paliwanag ng lahat sapagat sa kanya ang tiwala sa Diyos. Sa buhay natin ngayon, tinatawag din tayong magmahal, umunawa, at gumawa ng tama kahit may sakripisyo. Ang sanggol na pinapupuna ni Maria ay si Emmanuel na paalala na sa bawat pagsubok ng tao ay kasama natin ang Diyos. Kapag pinili natin magtiwala at sumunod sa kalooban ng Diyos, magiging gaan tayo ng pag-asa at pagmamahal sa mundo. Tulad ng San Jose, naway maging bukas din ang ating puso sa plano ng Diyos sa ating buhay. Magsitayo po tayong lahat at ating ulitin ng pagbungad na awit. Magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Sa ating pagtitipon dito ngayon, nasa pang-anim na po tayo ng misa sa Binay. At naway ang mensahe ng ating mabuting balita ang pagtanggap ni San Jose kay Maria ay patuloy na magbukas sa ating kaisipan, na magbukas din ang ating mga puso at isipan na mapasukin natin sa buhay natin sa Jesus at siya ang ating pagharin. At nang sa ganun tayo lahat ay patuloy na pagpalain at ingatan ng ating Panginoon Diyos. Tayo po lahat sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang Panginoon ay sumayin. At sinilin. Tayo po'y dalangin. Makapangyarihang Diyos, lahat ng puso ay nangyayak sa iyo. Lahat ng nasa tangarin ay nawarin mo at walang hiling na nalilig sa iyo. Linisin mo ang aming mga puso sa pamagitan ng iyong Espiritu Santo upang kami tapat na umibig sa iyo at marapat na pumuri sa iyong banal na pangalan sa pamamagitan ni Kristo ang ating Panginoon. Amen. Pakinggan po ninyo ang sinasabi ng ating Panginoon sa Yesu Kristo. Ibigin mo ang iyong Panginoon Diyos ng buong puso, ng buong isip at ng buong lakas.
Ito ang una at dakilang utos, ang pangalawa ay tulad ng una. Ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito ay nababagay ang buong utusan at ng mga propeta. Magsinuhod ang lahat. Sabay-sabay po natin pagsisihan ang ating mga pagkasala sa Diyos at galawin sa ating kapwa. Kami ang isa sa Diyos na mapunurihan sa lahat ng mga santo at sa isa't isa. Na kami na isama sa aming mga naisip, sa aming mga nasabi, sa aming mga nagawa at sa nagdaan namin gawin. At ito'y sarili namin kanalito. Kaya sinasama namin sa iyo, Diyos, na kaawaan mo kami. At sa lahat ng sakot na ipanalangin kami sa iyo, Panginoon Diyos. Amen. Magsitayo po ang lahat. Kaawaan kayo mga pangirihang Diyos, patawarin kayo ng inyong mga kasalanan at patnubayan kayo sa buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan na Yesu Cristo ating Panginoon. Amen. Luwalhati sa Diyos sa kahitaan. Panginoon ay sumainyo. Tayo'y manalangin. Mga pangyayari ng Diyos ng kasaysayan, iningayat mo sa amin ang buhay na nakaanihan ng iyong di malirik na biyaya.
Ganun din ang iyong pag-ibig sa pamamagitan ng isang palatandaan, ang pagsilang ng aming tagapagligtas mula sa angkan ni David at ang paghahanda mo po sa kanyang pagkatawang tao. Naway patuloy namin may pinapahalagahan ang kanyang kagustuhan sa aming mga puso upang kami maging marapat niyang kaibigan at kasama. At ngayon kasama mong nabubuhay nangangarin kay San Espiritu Santo, isang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. Tayo'y manalangin, makapagiling na lang ng Diyos. Maraming salamat po sa pagkataon na ito na pinuspos mo kami ng iyong pala at biyaya upang kami malagipot dito sa iyong bahay panahibinan upang sama-sama isagawa ito ng amin ng misa na binari. Nawa sa aming katipunan, ikaw na siyang manguna sa amin, pero dito sa lahat na nagpasalamat, lalo-lalo na sa mga sponsor nitong pang-anim namin sa binari, sa pamilya ni na Felix Manalo Jr., George Ricaña, Vicente Perlas, Augusto Perlas, Jennifer Beyanzares, Benedicto de los Santos, Rohel Manalo, Roger Castellino, Roger Frias, Gilberto Rianzares, Agripino Frias, Felicito Manalo, Emmanuel Sales at din po sa pamilya ni Roger Gallego. Nanaway patuloy mo silang ingatan sa pamamagitan ng Espiritu Santo, pamanahan sa ilang paglalakbay dito sa sanlibutan. At ang lahat ng ito'y sumugitan na Jesu aming Panginoon. Amen. Magsiupo po tayo ng lahat at ating pakinggan ng mga pagbasa. Ang unang pagbasa ay paalala na tapat ang Diyos sa kanyang pangako kahit tayo nag-aalala. Si Haring Ahaz ay natakot at nagduda, ngunit hindi siya iniwan ng Diyos. Binigyan siya ng tanda ang kapanganakan ng isang batang tatawagin Emanuel na ang ibig sabihin ay kasama natin ang Diyos. Atin pong pakinggan ang unang pagbasa. Ang unang pagbasa ay mula sa aklat ni Propeta Isaias, Kabanata 7, nagsisimula sa talata 10 hanggang talata 16. Ito naman ang sinabi ni Yahweh kay Ahaz. Humingi ka sa akin ng palatandaan, maging sa kalalim ng Asyol o sa kaitaasan ng langit. Sumagot si Ahaz, hindi po ako humingi, hindi ko susubukin si Yahweh. Sinabi ng Isaias, pakinggan mo sambahayan ni David. Unang po ba ang pilitin ninyo ang mga tao, na pati ang aking Diyos ay inyong niyayamot? Kaya nga, ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng lalaki. At ito'y tatawagin ni Emmanuel. Ang kakanin niya ay gatas at pulot, pag siya'y mayroon ng umiwas sa sama at gumawa ng mabuti. Sapagkat bago natuto ang bata na umiwas sa masama at gumawa ng mabuti, ang lupain ng mga hari kinatatakutan mo ay magiging ilang. Ito po ang salita ng Panginoon.
Pinapaalala nito na ang pananampalataya ay hindi lamang paniniwala, kundi isang pagtawag na mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Si Pablo ay isinugo upang ipahayag ng mabuting balita, hindi para sa sariling kapakanan, kundi sa kaluwalhatian ng Diyos. Ating pong pakinggan ang ikalawang pagbasa. Ang ikalawang pagbasa ay mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Kabanata 1, nagsisimula sa talata 1. Mula kay Pablo na alipin ni Kristo Jesus, sinakot upang maging apostol at hinirang upang marangan ng mabuting balita ng Diyos. Inyong lahat na minamahal ng Diyos, sinungayan na tinawag upang maging kami mga banal. Sumayin niyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating mga kapatid. Ang mabuting balita, ito na ipinangako niya ang pag-ulat sa pamamagitan ng mga propeta at nasasaad sa mga banal at kasulatan ay tungkol sa kanyang anak, ang ating Panginoon Jesucristo, sa kanyang magiging tao. Siya ay pinanganak mula sa lupi ni David at nalikas ng kabanalan ng kanyang espiritu. Ipinahayag siyang anak ng Diyos sa pamamagitan ng kapangyarihan na gawa ang kanyang muling pagkabuhay. Sa pamamagitan niya, tinanggap namin sa Diyos ang kaloob na maging apostol upang ang lahat ng bansa ay akayin sa nanampalataya at kasunod sa Kanya. Kabilang din kayo sa mga tinawag na maging pagsunod ni Kristo. Ito po ang salita ng Panginoon. Panginoon ay sumasagot. At sumahirin. Ang mabuting balita ng ating Panginoong si Jesucristo ayon kay San Mateo sa kabanata 1 na nagsisimula sa talata 18
hanggang talata 25. Luwalhati sa iyo, Panginoon Jesucristo. Ganito ang pagkapanganak kay Jesucristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpuan ng dadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria. Kaya ipinasya niya hiwalayan ito ng nini. Samantalang iniisip ni Jose ito, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglihim sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki, at ito'y pangalan ng Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihim ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki, at tatawagin ito Emmanuel, na ang kahulugay kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria, ngunit hindi ginalaw ni Jose si Maria hanggang sa may panganak nito ang isang sanggol na lalaki, na pinapangalan nga niya Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon sa Jesucristo. Pupuri sa iyo, Panginoon Jesucristo, magsipo Panginoon. Huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglihim sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki, at ito'y pangalan ng Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Sa pangalan ng Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Nasa pang-anim na po tayo na misa na binarya. Kumusta naman po kayo? Ha? Kaya pa? Kaya pa. Dahil nung unang misigalyo, baka alas 3 pa lamang ay gising na kayo. Ngayon kaya, anong oras na kayo nangagising? Alas 3 pa rin? O alas 4 na? Dahil yung bakit din ninyo ay dati ay alas 3 yung gising, ngayon alas 3 yung gising na. Hindi nagtunog yung alarm, kasalanan ng alarm yun. Kaya sana sa atin, sa kabila ng ating pagod ay tayo patuloy na manalig sa Panginoon. Sa ating pagtitipon dito ngayon ay tayo kasihan ng Diyos at patuloy tayo pagkalooban ng kanyang biyaya dahil sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa pananalig sa Panginoon na may kaagapay na gawa ay tayo ay lubos na pagpalain ng Panginoon. Ito yung ating pananampalataya at isinasagawa natin yung ating pananampalataya dahil tayo ay gumising ng maaga at isinasabuhay at naway may isasabuhay pa natin ang mga
mensahe ng ating Panginoon na pinapabot sa atin sa loob ng siyam na madaling araw. Kaya sa ating pagdidipon dito ngayon, kung ating kaibigan, nag-iba na yung tema ng ating banal na Ebanghelyo. Ito'y pagpapahayag na ng kapanganakan ng ating Panginoon sa Jesus. Kahapon ay ito'y patungkol sa pagtanggap ni Maria sa isang tungkulin mula sa isang mensahe ni Anghel Gabriel. At ngayon sa umaga naman ay isang pagtanggap ni San Jose sa isang tungkulin naman upang tumayo bilang ama sa dinadalang tao ni Virgin Maria sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Mga kapatid, kahit sa kasalukuyan natin na panahon, parang mabigat tanggapin na kung saan ay pangangatawanan mo yung isang bagay na kung saan alam mo na hindi sa iyo. Pero dahil sa bukas ng puso ni San Jose, siya'y nakinig sa mensahe ng dalang anghel. Huwag kang matakot na pakasalan mo si Maria. Anong magandang balita doon? Siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Ibig sabihin ay ito yung pag-asa. Ibig sabihin, hari ang lahat ng bansa. Dahil tayo ay may tema ngayon na Rex Gentium, na ang ibig sabihin ay hari ng lahat ng bansa. Kaya sana sa ating dito ngayon, makikita nawa natin yung kahalagahan na ginagawa ni San Jose sa buhay natin ng mga tao para may sa katuparan ang kaligtasan natin lahat. Mga kapatid, pagdating ng hari, ipinapakita sa Ebanghelyo ni San Mateo sa Kabanata 1, talata 18 hanggang talata 25 ang kababalaghan ng kapamanakan ng ating Panginoon si Jesus. Si Maria ay nagdadalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Si Jose naman, ang unang nagduda ay pinayuhan ng anghel sa pamamagitan ng isang panahon. Huwag kang matakot sapagkat ipinanganak sa kanya mula sa Espiritu Santo. Siya ang magliligtas sa kanyang bayan mula sa kasalanan. Ang mensahe, ang hari ay dumarating upang magligtas, magpatawad, at magdala ng pag-asa sa lahat. Hindi siya hari ng mga palasyo, kundi sa puso ng bawat tao handang tumanggap sa Kanya. Kaya sana sa patuloy ng ating pamumuhay, naway tanggapin din natin si Kristo sa buhay nating mga tao. Tularan natin si San Jose na hindi nagdadalawang isip. Although nagdududa siya nung una, pero nung marinig niya ang mensahe mula sa anghel, ay hindi siya nagdadalawang isip. Tulad ni Maria noong nakaraang o kahapon, ay tinanggap nila ng buo yung isang tungkulin para sa ikaliligtas ng bayan ng makasalanan. Siya ang hari ng mayaman at mahirap, hari ng bata at matanda, hari ng lahat ng lahi at bansa. Ibig sabihin, siya ang hari ng lahat. Siya ang hari ng sanlibutan. Sa ating buhay, ang tawag sa atin ay kilalanin siya bilang hari ng ating mga puso. Hari na nagbibigay gabay, liwanag at lakas. Ang Misa de Gallo ay ito'y isang paanyaya sa bawat isa sa atin na buksan natin ang ating puso sa Kanyang pamumuno. Hayaan natin ang Diyos ang siyang magdadirect sa buhay nating mga tao.
Hayaan natin ang Diyos ang siyang magdadala sa lahat ng ating mga binabalak sa buhay. Tangkilikin natin ang pamumuno ng isang hari. Tularan natin si San Jose, na kung saan ay hinayaan niyang lumalaw ang Diyos sa kanyang buhay. Kaya sana sa atin dito, huwag natin baliwalain ang mga tandang ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin. Maging tapat nawa na tayo sa Kanyang, maging tapat nawa tayo sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin at gawa. Sundin ang Kanyang kalooban sa araw-araw ng buhay. Magbahagi ng pagmamahal, kabutihan at pag-asa sa kapwa. Ito yung ating dapat gawin. Na sa ating pagpatuloy ng pagsasagawa nitong Misa de Gallo, makikita naman natin yung kagandahang loob ng Diyos na kung saan patuloy na gumagalaw sa atin. At hayaan natin ito na gumagalaw din sa buhay natin mga tao sa pagpatuloy natin sa paggawa ng kabutihan. Huwag natin asamin ang sarili natin kagustuhan dahil tulad ni San Jose, hinayaan niya ang Diyos. Ganon din dapat tayo. Dahil malayo ang ating lalakbay sa buhay na ito kung kasama natin ang Panginoon. Pero kung sa sarili nating lakas at kagustuhan ay tayo mahihirapan sa buhay na ito. Kaya sana sa ating dito ngayon, tayo ay patuloy na papasukin natin si Kristo sa buhay nating mga tao, lalong-lalo na sa ating mga puso. Kaya kung ating titingnan, ating basahin sa banal o sa Biblia, ay bihira mo lamang mababasa yung account ni San Jose, yung buhay ni San Jose. Dito lamang sa pagtanggap niya sa isang tungkulin. Pangatawanan niya ang dinadalang tao ni Virgin Maria. Ganoon din dapat tayo, mga kapatid. Tanggapin din natin ng buong-buo si Kristo sa buhay natin upang siya ang maghahari sa bawat isa sa atin. Dahil siya ang hari ng lahat ng bansa. Kaya sa ating pagtitipon dito ngayon, naway ang pag-ibig, ang pagkakaisa, at ang matibay na pananampalataya ang patuloy natin na maisa sa buhay. Huwag kayong matakot. Ganun kasi kadalasan tayo, nauuna yung takot. Ito ganun din si San Jose, nagduda siya. Pero ito yung isang paanyaya sa atin dito ngayon, na huwag tayong matakot. Huwag tayong matakot na gumawa ng kabutihan. Huwag tayong matakot na tumanggap ng isang obligasyon. Huwag tayong matakot na gumawa at ipadama ang pagmamahal ng Diyos sa sangkatauhan. Kahit pa ano yung ating maririnig, kahit anong sabihin ng ibang tao, huwag kayong matakot. Huwag tayong matakot. Kahit sa pagsamba ay kaya mahihina yung ating pananampalataya dahil sa takot. Kahit saan naman, kahit saan parte sa buhay natin mga tao, pag tayo'y pinapangunahan ng takot, ay talagang tayo'y nanghihina. Kahit nga sa pagbasa ng Biblia, kahit nga sa pagbabasa ng first at second reading, dahil tayo'y natatakot, anong ating sinasabi? Ay, malabo yung aking mata. Diba? Ay, wala akong dalang salamin. Diba? Ganun kadalasan. Maririnig natin. Kaya kung ating titingnan yung magbasa dito ng first and second reading, ay paulit-ulit yung mga kabataan. Wala dito sa Ate Anita ay. Pagka dito si Ate Anita, sigurado Ate Anita na magbasa. Pero sabi ko, bakit kaya? Pag sa Biblia magbasa, malabo. Pero pag sa cellphone,
Malalaki yung phone size ninyo, ang cellphone ninyo. Malalaki siguro yung phone size, maliwanag naman, diba? Dahil, minsan kasi tayo ay inuunahan tayo ng hiya, nauunahan tayo ng takot. Kaya, hindi tayo makagawa ng maayos. Dahil pumapasok na natin sa ating mga isipan yun, ay, ano kayo sabihin ng tao? Ay, baka ako'y magkakamali. Oo. Wala namang perfectong tao. Lahat ay nagkakamali. Ang pinakamahalaga sa lahat ay natututo ka ng iyong pagkakamali at nagkakaroon ka ng lakas ng iyong kalooban. Ganon din si San Jose. Nandun yung kanyang pagdududa, pero yung mensahe ng anghel na kung saan, "Oy Jose, huwag kang matakot." Kaya naglalaro siya ng lakas ng loob. Kaya na isa katuparan ang kapanganakan ng ating Panginoong sa Jesus at nagkaroon ng pag-asa at liwanag ang sanlibutan. Kaya sana ito'y magiging aral sa bawat isa sa ating lahat ng narito ngayon. Magkaroon tayo ng lakas ng loob. Dahil sabi ko nga lagi sa ating mga sakristan, ay wag kayong mahihiya. Natural lamang yung nagkakamali. Huwag kayong matakot. Dahil paano tayo mag-mature, kung tayo ay laging takot. Instead na susulong tayo, uurong na lang tayo. Ganon din ito yung paanyaya sa bawat isa sa atin dito ngayon. Ang buhay ni San Jose ay naway maihahalin tulad sa bawat isa sa atin. Magkaroon tayo ng lakas ng loob na tanggapin ang isang bagay kung saan nakaatang sa ating mga balikat upang sa ganon ay magkaroon tayo ng karatagan ng ating pananampalataya sa Diyos, anuman ang hamon na ating kakaharapin sa buhay na ito. Lagi natin pagkatandaan ang mensahe mula sa anghel na ibinabalita niya kay San Jose. Huwag kang matakot, San Jose. Napakasalan si Maria dahil siya ang magliligtas ng kanyang bayan ng kasalanan. Kaya sana sa ating dito ngayon, patuloy tayong pagpalain at palakasin ang ating mga kalooban ng ating Panginoon upang patuloy natin mailathala ang mabuting balita at may padama natin ang ating pag-ibig sa ating kapwa. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsigayon po lahat. Sabay-sabay po tayo na sumasampalataya kami sa isang Diyos amang makapangyarihan na lumikha ng langit at lupa at ang lahat na nakikita at hindi. Sumasampalataya kami sa isang Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, nagkaya sa ama bago sa mga panahon. Diyos ito sa Diyos, liwanag at sa liwanag. Diyos ito o sa Diyos ito. Inianak, hindi nilikha sa isang pagkatiyos ng Ama. Sa pamamagitan niya ay nalikha ang lahat, na para sa ating mga tao at sa ating kaligtasan, ay nanalo siya buhat sa langit. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, ay pinanganak siya ng malagbayan ng mga tao. Ipinako sa krus alang-alang sa atin sa panahon ni Poncio Pilato, nagpakasakit ng matay ng ilibig, at muling nabuhay sa ibang araw sa katuparan ng mga kasulatan. Umakyat siya sa langit at malunglong sa kanyang Ama, at muling darating ang maluwalhati upang tutunan ang mga buhay ng mga patay at ang kamay na ito ng hanggan. Sumasampalataya tayo sa Espiritu Santo, ang Panginoon na nagpapigay ng buhay na nagbubuhat sa Ama. Sinasamba siya ng lumalhati kasama ng Ama ng Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Nananampalataya sa isang iglesia komunal, Katolika at Apostolika. Naniniwala tayo sa isang binyag sa pagkakawala ng mga kasalanan at pinipigay natin ang inyong pagkabuhay ng mga namatay at ang buhay ng mga namatay. Amen. Magsiluhod po ang lahat para sa panalangin ng bayan.
Manalangin tayo para sa buong Santa Iglesia ni Jesucristo at sa lahat ng tao ayon sa kanilang pangangailangan. Sa bawat panalangin ng ating pong itutugon, Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Ulitin po natin. Panginoon, paigyan mo ang aming panalangin. Makapangyarihan at walang hanggan Diyos, itinuro mo sa amin sa pamamagitan ng iyong banal na salita na kami manalangin at magpasalamat para sa lahat ng tao. Isinasamo namin sa iyo ngayon at tanggapin mo ang aming mga panalangin na iniaalay namin sa iyong mga Diyos na kamahalan, kami nananalangin. Panginoon, paigyan mo ang aming panalangin. Idinadalangin namin ang iyong banal at pagkalatang Santa Iglesia, lalong-lalo na ang Iglesia Pilipina Independiente sa bayang ito. Puspusin mo ito ng katotohanan, pagkakatuwid at kapayapaan, at ipahintulot mo ng lahat na nagpapahayag ng iyong banal na pangalan ay magkasundo sa katotohanan ng iyong banal na salita at sama-samang mamuhay sa pagkakaisa at pagmamahalan. Kami nananalangin. Panginoon, paigyan mo ang aming panalangin. Pagkalooban mo ng biyaya ang nasa langit ang lahat ng pari, ng obispo, pari at diakono. Lalong-lalo na ang aming obispo Maximo na si Joel Borlares, ang aming obispo diocesano na si Right Reverend Arnold Damayan, at ang aming pari na si Reverend Father Randy Matros. Sa pamamagitan ng kanilang pamumuhay at pagtuturo, ay maipahayag na nila ng mga katapatan ng iyong tunay at nagbibigay buhay na salita at mapangasiwaan nila ang iyong mga banal na sakramento. Kami nananalangin. Panginoon, paigyan mo ang aming panalangin. Isinasamo namin pagharian mo ang mga puso ng lahat na namumuno sa pamahalaan sa bayang ito at sa lahat ng ibang pang bansa. Lalong-lalo na ang aming Pangulo, ang aming punong lalawigan at ang aming punong bayan. Magpasya naman sila ng magtalino at katarungan at may sa katuparan naman nila ang kalayaan, kapayapaan kagalingan ng iyong bayan. Kami nananalangin. Panginoon, paigyan mo ang aming panalangin. Sa sangkatauhan ay pagkaloob mo ang iyong mga langit na biyaya, lalong-lalo na sa 6-6 Lisa de Gallo Sponsor, na sina Felix Manalo Jr., George Ricaña, Vicente Perlas, Augusto Perlas, Jennifer Sayansares, Benedicto de los Santos, Rogel Manalo, Roger Castillo, Roger Frias, Gilberto Yanzares, Agripino Frias, Felicito Manalo, Emmanuel Sales, and Roger Gallego at ang buo nilang pamilya. At sa kongregasyong ito, dinggin na tanggapin mo nila ang iyong banal na salita ng may kababaang loob at masunuring puso at paglingkuran ka ng matapat sa lahat ng araw ng kanilang buhay. Kami nananalangin. Panginoon, paigyan mo ang aming panalangin. Isinasamo namin, Panginoon, sa iyong magandang loob na bigyan ng lakas at tulungan ang lahat ng nasa ligali, may kalungkutan, pangailangan, may sakit o kapansanan. Kami nananalangin. Panginoon, paigyan mo ang aming panalangin. Inaalaala namin, Panginoon, sa iyong harapan ang iyong mga lingkod na sa kabilang buhay na sumasampalataya kay Kristo. Isinasamo namin yung pagkaloob mo sa kanila ang galak na kapayapaan, kagalingan, katahimikan sa piling mo ng patuloy na pagyabong sa pag-ibig at paglilingkod sa iyo. Kami nananalangin. Panginoon, paigyan mo ang aming panalangin. Pinupuri rin namin ang iyong banal na pangalan para sa lahat ng iyong mga santo. Pagkalooban mo kami ng biyaya upang kami makasunod sa kanilang mabubuting halimbawa at makarating nawa na kasama nila sa iyong banal na kaharian. Kami nananalangin. Tugunin mo ang aming mga panalangin, alang-alang sa Kanya ng laging nabubuhay upang magitan para sa amin. Siya na yung anak at aming tagapagligtas na sa Jesucristo. Amen. Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, tayong katawan ni Kristo sa pamamagitan ng isang Espiritu, tayong lahat ay pinag-iisang katawan ng kalibiligan. Ingatan natin ang pagkakaisa ng dulot ng Espiritu sa tigis ng kapayapaan. Lagi nawang sumainyo ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumainyo rin. Magbatihan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you.
ibigay sa Panginoon ang karangalan na dapat sa kanyang pangalan magdala ng alay at pumaroon sa kanyang harapan. Magsiupo po ang lahat. Itaas po natin ang ating pangalan at tayo po'y manalangin. Maway mo yung kinagalaw mo sa amin ang lahat ng bagay. Sa iyong kasilanan ay binigay mo ang lahat ng aming mga pangangailangan. Kami na iyong mga upang na lingkod ay nag-aaral sila ito ng masalipan na aming pagtanang upang nalaog sa lahat ng iyong kaawaan. Amen. Amen. Tayo po'y manalangin para sa tinapay. Walang hanggang Diyos, pinasubo mo ang butil at mula din na ginawa namin ang tinapay na ito. Inialay namin ito sa iyo upang sa amin ang nagtitinapay ng buhay. Ipagkaloob mo ng aming natatanggap ito ay mapugod sa bigis ng pag-iibigan. Amen. Kayo po'y manalangin para sa alak, makapangyarihang Diyos, salapin mo ang alak na ito na aming ginawa mula sa iyong mga kaloob. Ito na ay aming malilinis espiritual upang kami tatanggap nito ay mapasigla at mapanibago sa paglilingkod sa iyo. Amen.
pagpatuloy po ng ating pagdiriwang itong banal na Pariseo at sa pagsagawa po natin itong pang-anim na misang binari. Naway maghari nawa ang Diyos sa bawat isa sa atin dito ngayon at patuloy natin paglingkuran ng Panginoon. Ganun din po sa lahat na nakikiisa sa pagdiriwang na ito. Naway pagkaloob ng Panginoon Diyos sa bawat isa sa inyo ang kanyang bawal at biyaya at yung ginawa ng Panginoon ng inyong mga panalangin inialam sa araw nito. Ganun din po sa ang panalamisang ito ay inialam din po natin ito para sa ating mga kapatid na nagpapasalamat, lalo-lalo na sa lahat na naumuna sa pagdiriwang na ito. Ang ika-anim ng misa na Berarios also, naway pagkaloob ng Panginoon Diyos sa inyo ang kalagayan at kalakasan ng inyong mga kalooban, ganun din po ang inyong kalagayan sa Diyos. Manalangin tayo mga kapatid upang ating hain marapat sa Diyos amang makapangyarihan. Pagpapin mo ang Panginoon ang ating hain sa ikabubuhay at ikalabahati ng kanyang pangalan sa ating ikabubuhay at ibuhay ng Iglesia. Ang Panginoon ay sumunod. Itaas sa inyong mga puso. Magpasalamat tayo sa ating Panginoong Diyos. Tunay na marapat aming tungkulit kaligayahan, lagi at saan man ang magpasalamat sa iyo, O Panginoon, kanal nama, makapangyarihan at walang hanggang Diyos. Kaya nga kasama ng mga anghel at mga arkanghel, at ang lahat ng kalikunan ng langit, buong kagalakan namin ipinapahayag ang iyong kalwalatinan,
laging nagpupuri sa iyo at nagsasabing, Banal, banal, banal na Panginoon Diyos, sumapanginig ka. Ang langit at lupa ay susunod. Kusana sa hintara lahat ng kalawalatian ay sa Diyos na mapangyarihan amang makalangit. Nang dahil sa iyong pag-ibig at kaawaan ay pinagkaloob mo ang iyong buktong na anak na sa Jesucristo na maging tao na tulad namin. At danasin niyang mamatay sa krus para sa aming katapusan. Doon ay kanyang ginawa sa pamamagitan ng pinsang pag-aalay ng kanyang sarili, ang isang buo at tinatnahain para sa buong sanlibutan. At kanyang itinatag at iniutos sa amin na ipagpatuloy isang pagulita sa kanyang mahalagang kamatayan at hain hanggang sa muli niyang pagdating. Sapagkat ng gabing siya'y pinagdaralaw, ay kumuha siya ng tinapay. At nang siya magpasalamat sa iyo, ito'y kanyang tiniras at ibinigay sa kanyang mga alagad at sinabi, Kunin, kanin, ito ang katawan ay pinagkaloob ko sa inyo. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Matapos ang hapunan ay kinuha niya ang talas. At nang siya magpasalamat, ito'y kanyang ibinigay sa kanila at sinabi, Inumin niyo ito, kayong lahat, sapagkat itong aking dugo ng bagong tipan ay binubuhos ko para sa inyo at para sa marami. Sa pagpatawad ng inyong mga kasalanan kailanman at inumin niyo ito ay gawin sa pag-alaala sa akin. Para sa aklasyon. Kaya sabay-sabay po natin ipahayag ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay sinabuhay, si Kristo ay namatay. Kayo nga, Panginoon, at amang magalangit, ginaganap namin ang iyong mga banglingkod at palaalang inilutos ng iyong anak. Sa aming pagulita sa kanyang pinagpalang pagpakasakit ng halagang kamatayan, sa kanyang makapangyarihang pagkabuhay na magaling, at maluwalhating pag-akyat sa langit, at sa aming paghihintay sa kanyang maluwalhating pagbabalik, ay aming inialay sa iyo itong pinapay ng buhay at itong kalis ng kaligtasan. At kasama ng mga handog na ito'y inialay namin ang aming mga sarili, na isinasamo namin sa iyo
natanggapin sa iyong makalangit na altar itong aming haing papuri at pasasalamat. Butihin naman, sa kapangyarihan ng iyong Espiritu Santo, ay pagpalain mo at pakabanalin mo itong tinapay at alak, upang para sa amin ay maging kamahal-mahalan, katawan at dugo ng iyong anak na si Yesu Cristo. Ang lahat nawa na natanggap ng banal na ninyong ito ay maka-expose ng iyong biyaya at makalangit na pagpapala at maging kaisang katawan niya upang siya'y manahan sa amin at kami sa kanya. At pagamat kami hindi karapat-dapat na mag-alay ng anumang hain, gayon may sinansamo namin sa iyo na tanggapin itong aming tungkulin paglilingkod. Magsiluhod po ang lahat. Sa pamamagitan ng Yesu Cristo na ating Panginoon, sa pamamagitan niya at kasama niya at sa Kanya, na kaisa ng Espiritu Santo, ang lahat ng karangalan at kalwalhatian ay sa iyo, O Amang makapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Magsiluhod po ang lahat. At tulad ng itinuro sa atin ng ating tagapagligtas na sa Yesu Cristo tayo na namin nagaw-kawag po tayo ng ating mga kamay at sabay namin ang sinasamahan. Sinasamo namin sa iyo na iligtas kami sa lahat ng masama at ipagkaloob sa amin iyong kapayapaan sa panahon namin. Sa tulong ng iyong awa, hilayo kami sa pagkakasal at iligtas sa ligay. Sa pamamagitan ng iyong anak na sa Yesu Cristo aming Panginoon, na nabumuhay tagaharing kasama mo at ang Espiritu Santo ay isang Diyos,
ngayon magpakailanman. Amen. Kordero ng Diyos, kargaling sa kasalanan sa libutan. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, kargaling sa kasalanan sa libutan. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, kargaling sa kasalanan sa libutan. Ito tayo sa ating sinasabi. Sabay-sabay po tayong lahat. Tumutulog kami sa iyong kapagmaway, Panginoon, na hindi nagtiwala sa sarili naming pagkakatuloy, kundi sa iyong maraming dakilang awa. Hindi kami nakapagdapat na mabuhat ng mga buho sa ilalim ng iyong awa. Subalit ka sa iyong kapagmaway. Ipagkaloob mo sa amin kulay puting, Panginoon, na aming tagapin ang katawan ng iyong mahal na anak na si Jesucristo, at inumin na kanyang dulo, upang kami na pinalakas sa pinagbago ng kanyang buhay, ay lumahan sa kanya siya sa amin, magpakailanman. Amen. Mga kapatid, ang mga kaloob ng Diyos para sa bayan ng Diyos, kunin ninyo ang mga ito sa pag-alaala ang ibinigay ni Kristo kayang sarili para sa inyo, at tanggapin ninyo siya sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya ng may pasasalamat. Ang katawan at dugo ni Kristo. Amen. Magsiupo po ang lahat.